Shall we begin? Let's begin now. Ngayong araw guys ay dumayo ako sa pyesa ng Baler. Inagaan ko ng gusto guys para hindi ko ma-miss ang parada. At sa kamamadali ko ay hindi na rin ako nakapag-agahan. Ang kaso nakalimutan ko nasa Pilipinas pala ako. Dahil sa halos palipari ko na si Fortuner para lang makabot ako ng maaga. Alas 10 na nang maisipan nilang simulan ito. Kadalasan pinapangunahan ng ating mga magigiting na mga kapulisan ang parada. Nung bata pa ako panakot sa amin ng mga matatanda ang mga ganitong klase ng sasakyan. Dahil sasakay daw kami diyan pag makukulit kami. Pero ngayon sasawayin mo ng mga bata dahil baka masira nila ang mobile na yan. Buti na lang talaga nakisama ang panahon ngayon. Dahil kadalasan sa mga oras na ito ay mainit na ang sikat ng araw. Pero alam nyo guys, kahit hindi mainit, ako ang binabana sa mga suot nila. Kaya intindihin nyo na ang kanilang mga itsura na parang may inihatid sa sementeryo. Kayo baga naman maglakad ng ganyan na ilang kilometro kung makakangiti pa kayo na maganda. Pagkatapos nating mga magigit na nakapulisan, sinundan naman agad ito ng mga abogado. Grabe, kinabahan ako sa suot nila. At aba, may mga naligaw na estudyante galing Hogwarts. Wala, sino yan? Si Harry Potter ba yan? Ay hindi, mga taga-ministeryo ata mga to. Uy, mukhang babait ah. Pagkatapos ng mga albularyo is taga-ministeryo, sinundan naman ang mga chick boy. Ay, joke lang, si Sir Kirby pala yan. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, ba't puro mga maniniyot ang mga sumusunod sa'yo, Sir Ariel? Mga vlogger din kaya ang mga ito? Kaya tinanong ko yung isa diyan, Sir, pa-picture naman, magkano po ang isang shot? Sos, kaya naman pala puro cameraman yung mga dumaan. Eh, ang gaganda pala ng mga nakasunod sa kanila. Pagkatapos ng banda, sumunod na dumaan naman ay ang mga magagandang dilag na pinagmamalaki ng mga taga-Baler. At talaga namang ako sa dalawang ito dahil kaya nilang tumayo sa kulong-kulong na walang kinakapitan. Kung ako nga di ko pa nasubuang nakatayo sa kulong-kulong habang umaandar. Grabe, ganyan pa kaya ang kaway ni Miss Ganda pagkatapos ng parada? Naisip ko tuloy, dapat sa susunod wag ng kaway. Pumaypay na lang tulad ng mga ito para hindi naman nahihirapan tong ating mga kandidata. Nako, sigurado niyan, pagkatapos ng parada, kanya-kanya amoy na yan. Ang linis siguro ng bahay ni Miss Suklayin. Halatang mahilig siya magpunas. Ang isang ito, yung sample na sinasabi ko. O di ba maganda rin namang tignan kahit pumaypay na lang at may pasimpleng kaway? At guys, tignan nyo ang isang to. O di ba secured na secured yung kandidata. Kahit nakasakay pa sila habang nasa off-road competition to sinasakyan nila, ay hindi sila tatalsik. Dito naman sa mga bot na ito makikita ang mga pinagmamalaki produkto ng Aurora. Pangunahin dito ang saging, niyog,
Hipon o nipa, mga handmade products tulad ng pamaypay, bag, basket, sombrero, maging mga suka at alak. Alam nyo guys, sa totoo lang, kahit taga rito ako sa Aurora, pati ako namamanga dahil hindi ko akalain na nagpuproduce pala ang Aurora ng mga ganitong produkto. Kaya masasabi kong pinagpala talaga ang mga Pinoy sa karunungan at diskarte. At kaya maraming mga naghihirap na Pilipino ay dahil nakatuon lang sila sa isang bagay. At yan na ang pera. Kaso hindi naman sila gumagawa ng tamang paraan para magkaroon sila nito. Yun ba tinatanong na kaagad kung magkano ang sahod na hindi pa sila nagsisimula magtrabaho? Huwag ganun hoy, ang pera kasi pag naubos na mamamroblema ka ulit. Pero pag marunong ka at madiskarte, babalik at babalik lang ang pera sa'yo. O siya, ang dami ko na sinabi. Tiyak, marami naman ako na-auto nito. Uy, joke lang. Totoo yung mga sinasabi ko ha. Muli maraming salamat po sa inyong panunood. Palagi nating tatandaan, pag may tinanim, may anihin ng kapitbahay. At pag may sinuksok, may mandurukot. Teka, ba't parang mali? Basta, maging masipag ka lang at andyan lang ang biyaya. Huwag pong kalimutan mag-subscribe at mag-bell all nang sa ganon updated kayo at alam nyo ang pinagchichismis nyo sa buhay ko.